Ganito nga yung lasa. Nasira lang nung binuksan ko mga ka-promdi, pero ang sarap po. Parang hindi ako mga ka-promdi pag bakante yung oras. Kaya tumutulong din ako dito. Hindi nga lang araw-araw. Kahit mga 2 oras lang nilalaan ko mga ka-promdi. Ayan po mga ka-promdi ang mga tanim ng komunidad. Ito po ay bakanting lote at dati po tinatambakan ito ng mga basura, mga kahoy, sari-sari. At nasa tabi po ito ng creek. Ayan, so parang ano ito, river control na sa taas, inayos saka tinaniman. Ayan na po. So dito kasi sa amin, sa baba, sa malayo pa dito yung bahay na mga ka-promdi, siguro mga ilang metro pa. Ayan, inayos dito sa baba at tinaniman ng mga gulay-gulay. Tulong-tulong din yung komunidad. At yung iba, ayan, may mga magaganda na silang tanim dito. May mga halo-halo dito mga ka-promdi. Meron din mga manok, merong mga gulay. Tulong-tulong po ang komunidad para maayos po. Yung ito yung ibang part ng lote na bakante pa. So, may mga puno pa kasi dito ng kahoy. Ayan. Hello po. Kami po ang nag-urban garden. Day 1 po. Ito po yung unang ginagawa namin. Nag-iipon kami ng mga puno dahon ng sampalok. Ano kasi? Saril na patayo. At Inday. Ano pa lang ito? Mga 3 p.m. na hapon. Dahil po. Ito lang yung ginagawa namin. Sa lupa. Saan kami ng damo? Ay, ng ano? Bubulok. Mga ano pa. Ay, mga ano lang yung puta na. Puta na. Bibangan na meron kapararakan. Okay? Kaparakan. Kapaparakan. Madaling gawin namin doon. Tataba ng lupa dito kasi medyo mabato. Pero ang gagawin po namin doon, yan, tatanggalan na lang ng mga bato. Hindi, okay na yan. Okay lang daw. Kamagala na nakakadena. Galing ni ano ha, Carlita ah. Sapo yung dala. Dito namin ilalagay. Akit kami ng hagdan. Ayan. Ayan yung mga dala namin. Binuhos na. Ayan. Tapos haluan natin ng loam soil. Ayan. Oh, yan na. Yung tinatamnan namin. So, medyo mabato pa dito mga ka-promdi, oh. Dito namin tinatambak yung mga bitbit naming lupa. Lupa, tsaka mga dahon. At ito yung paayusin natin. Palalaguin natin itong mga ka-promdi, taniman. No, may mga kahoy, yan. So, bubungkalin lang ng maayos, saka papatagin. Saka pagtanim na tayo. May mga naumpisahan na, oh. Ito yung papaya. May mga gabi na rin. Hanggang doon yan, mga ka-promdi. Ito mga ka-promdi, yung mga bakanting lupa dito sa amin. Lubuan na ng mga kawayan. Pero mga
sili. Matutuusin, matataba yung lupa dito, hindi lang naayos. Aayusin lang talaga para lumago ng lumago yung mga itatanim. Kasi pag hindi natin to naagapan mga kapromdi, bali ano lang to eh, tatambakan lang to ng basura, plastic, kahoy, yun. Kailangan talaga linisin muna. Tsaka baka tirhan din ng mga daga, tsaka ahas. A few moments later. Ayan po mga kapromdi, nandito na ako sa bahay at nakapagpalit na ako ng damit. So galing tayo doon kanina sa pag-garden at nagawa tayo ng meriendang mais. Ayan mga kapromdi, gagawin natin itong kakanin, yung tinatawag nilang binaki. Gagawin parang suman lang po na mais. At tara na po mga kapromdi, samahan niyo po ako. Ito po yung ating mga ingredients: sweet corn, tapos maglalagay tayo nitong rice flour mga kapromdi, condensed milk, yan, tsaka cheese. Meron tayong gata dito. So ito po yung sikat sa Bukidnon mga kapromdi. Sabi nga dun sa binilhan ko ng mais, ito nga daw yung kanilang kakanin doon. At tinuruan niya ako kung paano daw to gawin. Marami daw klase mga kapromdi na maraming process kung paano to gawin. Pero yung pinakamadali lang yung gagawin natin syempre. Huwag tayo dun sa komplikado. Ito yung una natin gawin mga kapromdi. So itong dulo ng mais, ito yung tatanggalin natin. Tsaka ito. So nagtabasa na to. So kasi ito ang ating gagawin pambalot. Itong balat ng mais. Natin ito ng isa-isa. Kailangan hindi siya mapunit. Ayan. Para naman, mamaya may gubalo tayo. Grabe mga kapromdi, na dapat ay tatulan na ito. Pero ito, sobrang init pa rin yung panahon mga kapromdi. Kasi po, mahilig talaga ako sa kakanin. Gusto ko pa nga ito kaysa sa mga fast food, na mga pagkain. So, organic, mas healthy, alam mo yun, mga kapromdi. Kaya, kahit 3 piraso lang, yan, na mais. Marami-rami na rin na yung magagawa natin ito. Nakagawa nito mga kapromdi, kaya pero nakatikim na ako nito. Ngayon naman ako yung gagawa. Masarap talaga siya mga kapromdi. Sarap yung lasa niya. Dahan-dahan para hindi siya mapunit. Hindi mapunit yung ating balat ng mais. Tanggalan lang natin itong mga buhok. Malinis na, yan. Saka natin itong mga kapromdi, kakayurin, or sa akin, i-ano ko na lang, i-blender ko na lang para mabilis. May pagka matigas pala. Ito na po yung mga kapromdi, yung ating mais. So, i-blender natin siya. Dahan-dahan. Ayan. Ano ba natin ito? Para mabilis na po. Gatas. Condensed milk. Buti na natin ito.
at i-blend na natin. Ihahalo na rin natin mga kaprom ditong gata para magsama-sama na sila dyan. Ikot natin para lang tayong syempre mga kaprom, lilinisan muna natin itong kanyang balat, ang balot ng mais. Itong pambalot po sa ating gagawing binaki para naman malinis. Lagay tayo mga kaprom ng konting asin. Rock salt lang to mga kaprom di. Para maging balance lang yung lasa. Yan po. Saka cheese. Dadagdag tayo ng cheese. Maglalagay din tayo ng cheese. Yan po mga kaprom din, na-steam na natin yung ating binaki. Antayin lang natin ito after 1 hour na pag-i-steam para matikman na po natin. Yum! Parang nakaka-excite na tikman. Mga kaprom din, dahil luto na yung ating suman na mais, tikman na natin. Ganito nga yung lasa. Nasira lang nung binuksan ko mga kaprom. Pero ang sarap oh. Para po siyang steamed na Maha Blanca. Yun yung lasa niya. Ang bango lang kasi nung aroma nung balat ng mais. Sarap. Lasang-lasa yung cheese. Ay, masarap ka ng merienda. Tsaka, nakakabusog talaga siya mga kaprom din. Naubos ko na. Sarap. Sarap. Simutin natin. Parang yung skim lang na Maha Blanca. Malinam na, matamis. Sarap yan. Bye-bye mga kapromdi! Thank you sa panonood!